us be reminded the day, no matter what we go through, God has always been faithful and good. So as we sing this song tonight, let's just worship the Lord. He is so good. He is faithful. Hallelujah. You have been faithful, and all my life you have been so, so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yes, Lord. I love your voice.
to see. One more reason to believe. When I think of how you bless me, how your hand has never let me go. You Never let me go. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. What a friend you got. For every morning, for every open door, I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for every mountain, For every time you brought me through, I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for your forgiveness, for how you never turned away. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for your salvation. You paid a price I couldn't pay, and I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. Oh, oh, and I just wanna thank you, Lord. And I just wanna thank you, Lord. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend You have been so good to so me. good to me. God, I can't believe how you love How you love me. me, oh What a Lord. friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe Come on, how kapatid, you let's worship, let's love sing, me. let's bring What glory a to His name because He friend deserves you it. have been. Thank you, God. So good to me. God, I can't believe how you love me. How you love us, so What a God. friend you have been. I just wanna thank you, Lord.
Hello po. Yan, praise God. Palakpakan po muli natin ang worship team sa pangunguna ng ating midweek. First midweek of the month of September. Tama po ba? At binabati po muna natin ang lahat po na inalaw ng Panginoon na maka-attend ng face-to-face sa ating bahay sambahan. Ganon din po yung mga nasa online. Magandang gabi po sa inyong lahat. Nawa po kung nasaan man po kayo ay nararamdaman niyo po ang presence at pagmamahal ng ating Panginoon. Binabati din po natin ang presence ng ating mga pastor and pastora po, Pastora Saibel, Pastora Wen, Pastora Babes, Pastor Archie, good evening po. So, simulan po natin ang ating gawain sa pagbibigay ng testimony na sisimulan ni Ate Thea. Ayun po, good evening po sa lahat. Ayun lang po, nagpapasalamat po kay Lord sa patuloy po na pag-iingat niya po sa akin, sa mga blessings po na ipinagkakaloob, and even po sa provision po ni Lord sa amin everyday. Ayun, nagpapasalamat lang po kay Lord sa patuloy nga po na paggamit po sa akin sa pag-iigi. Salamat din po sa Lord kasi po dapat po ay may schedule po kami ng class ngayon. Pero ayan, salamat po sa Lord kasi nag-announce po na wala siyang pasok. So sabi ko, sakto, Wednesday Wednesday midweek, at salamat po sa opportunity na ipinagkaloob ng Lord. At ayun po sa patuloy nga po na ayun sa kahapon nga po nag-start na po yun class. Ayun, kapasalamat po ako Lord sa pag-guide po sa akin, at ayun po, hindi lang po, salamat po sa Lord kasi ayun nga na paunti-unti nakakapag-share nga po ako sa mga blockmates ko po ng Word of God. Salamat po sa Lord kasi ayun nga, kahit medyo may pagka nahihiya pa rin, pero salamat pa rin po sa Lord sa guidance po at sa wisdom po na ipinagkakalob ng Lord sa akin. Ayun lang po. God bless. Amen. So may dahilan talaga, Ate Thea, no, bakit na-cancel ang iyong first day of school. So dahil nga first midweek of the month, may mga reason pala ba't sila ang magte-testimony. So ang sumunod naman ay isa ding first day, si Ate Faith. Gulat po ako. Ayan po, good evening po sa lahat. Ako rin po yung nagpapasalamat sa Lord. Ayun nga po, nabanggit po ni Ate Thea na nagsimula na po yung klase namin kahapon. Although hindi pa naman po totally yung class. Pero ayun, papasalamat sa Lord sa kalakasan po talaga dahil ayun, ang aga ko po bumiyahe kahapon, parang umalis po ako ng bahay, wala pa pong araw. Tapos umuwi po ako ng bahay, wala na rin pong araw. So, 7 to 8 p.m. po yung schedule ko po kahapon. Pero ayun, nagpapasalamat ako sa Lord sa kalakasan talaga na ipinagkalob niya po sa akin dahil sobrang nakakapagod po talaga kahit orientation pa lang po namin kahapon. And ayun, papasalamat din ako sa Lord sa goodness niya sa akin kasi ayun, medyo nahihirapan po talaga ako sa environment ko ngayon kasi nga po parang hindi po ako masyadong kumakausap ng mga blockmates ko po kasi natatakot po ko baka parang ayun nga po na baka mahawa po ako sa kanila kasi nga po iba-iba po talaga yung ugali nila. And ayun, I'm trying my best po na maging cautious as much as possible kasi parang ayun nga na hindi ko po mas ma-sense na parang sila po yung mga tipo ng tao na parang kaya ko pong sharean kasi nga po ayun nga po na goal ko po talaga that this semester, this academic year is makapag-share po talaga lalong-lalo na po sa mga blockmates ko. Pero ayun, hoping and praying pa rin po, and ayun, siguro sa pamumuhay ko naman po siguro nila makikita kung paano po ako maging
salt and lamp. And ayun, sa patuloy na wisdom and knowledge sa akin ng Panginoon sa araw-araw dahil ayun, magsisimula na nga po talaga yung journey ko as kolehiyala. And ayun, papasalamat din po ako sa Lord sa goodness niya po sa family ko na wala naman po nagkakasakit. And ayun lang po. To God be all the glory po. Lahat naman tayo ay dumadaan kapag first day yung environment na may takot. Pero 'di ba nga tayo mga Kristiyano ay mas pinipili natin ang makitid at mahirap na daan basta alam natin kasama natin ang Panginoon. At isunod natin ang isa ding first day sa work naman, si Ate Jamie. Ayan po, with my classmate. Ayan po, ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon. Actually po, first day ko po yesterday, September 2. Pero salamat po sa Lord kasi ito po yung actually first ever work ko po na talagang pinrovide ng Panginoon. Napakapalad nga po kasi alam niyo po yung offer ng Lord, ito na, ikaw na lang yung mag-grab. Unlike po sa other people na talagang dugot pawis talaga po yung ini-spend. Pero grateful talaga po sa Panginoon dahil actually po bago po ito tanggapin exam po ng mga bata, kung sa mga di po nakakaalam ako po ay tutor po ng mga kids po. At binigyan ako ng 1 linggo. Ako po talaga po yung pinag-decide if ever i-grab ko po. And then salamat po sa Panginoon dahil yung pong journey naman na po ito sa akin ay important po talaga kasi it means growth po. Though minsan ang growth po ay nakakatakot kasi bago talaga makikipag-interact sa tao, which is ayoko po talaga makipag-interact sa tao. Pero andoon po yung nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil alam niyo po yung guided tayo ng mga tao doon sa paligid ko. Yung pong mentor ko po si Ma'am Paula po. Joke lang. Ayun po, yung pong alam niyo po yun, pagpasok mo, ramdam mo yung Holy Spirit kasi talagang alam mong nananahan doon yung banal na Spirit. Pagdating mo pa lang, lahat ng ka-workmates mo nagde-devotion. Tapos mula umaga po hanggang hapon, puro worship song yung naririnig. Like, sabi ko, napaka-bless po kasi hindi ko naman po iniisip na hahantong sa ganitong work. Kasi ang gusto ko talaga kumikita ng pera nang walang trabaho. Pwede po ba yun? Gusto ko po ganun lang eh. Di ba po? Gusto ko housewife lang, bake lang, ganyan. Pero yun po, iba po yung plan talaga ng Panginoon. Sabi ko, sige, itatry ko po itong ganitong opportunity. At salamat sa Panginoon dahil meron po kaming mga boss po na Christian talaga. At alam niyo po yun, well provided talaga po. Sabi ko, akala ko pag nagka-work ako, papayat na ako. Yung pala, umaga, tanghali, merienda, kompleto po pala doon nang wala po akong Pero salamat po sa Panginoon doon sa panibagong experience. Bagamat sabi ko, nakakakaba. Talagang first day ko, maluluha ako kasi sabi ko parang natatakot po ako. Pero andun po yung reminder ng Lord na hindi na ako yung 18-year-old Jamie na noon takot. Ngayon, I have to face this. I have to be, alam niyo po yun, yung courage ba nasa atin na. And sabi ko, this is an opportunity talaga sa Panginoon. Sabi ko, okay lang to kahit nahihirapan basta may mga pambahid sa utang. Dagdag opportunity kasi after po nito, diretso po ako sa White House, nagtututor naman po ako. Pero so far so good naman po talaga na andyan po yung ramdam mo talaga kasi pag ang Lord ang nagbigay sa'yo. Nung una may pressure, nung una po may battle talaga po ako. Pero andun pa rin talaga po yung guidance ng Panginoon. Sabi ko, Lord, ayoko din mapabayaan yung ministry ko, yung mga bata na sa ministry, sa worship team, ayoko po mababayaan. Pero salamat talaga sa Lord kasi kapag hiningi po talaga natin sa Kanya, ibibigay niya po yung the best sa atin. Though, plan ko po before, di ba, mag-flight attendant nga po, ganyan, nag-gym ako, nagpapayat ako, pero iba talaga po yung gusto ng Panginoon. And someday, alam ko po na meron talagang plan pa po ang Panginoon. So, sa Kanya po talagang lahat ng papuri, even nung yung pong, yung pag-fall ng Holy Spirit nung Sunday, kung naririnig niyo po ko umiyak, sabi ko, Lord, iba talaga kasi yung battle po na pinagdadaanan, personal, ministry, lahat po. Pero
wala po talagang iba tayong mahuhugutan ng lakas at pag-asa, kundi ang Panginoon talaga. Of course, ang family natin, ang mga mahal natin sa buhay, pero iba ang kalinga ng Diyos, Ama. So, yun lamang po. Maraming salamat po. Glory to God po. Thank you po. Thank you, Ate Jamie. Ako din, gusto ko din yun. Nasa bahay, walang trabaho, kumikita ng pera. Pero di ba nga, na-remind tayo na yung mga first day of work, first day of school, bago dumating yung first day na yan yung mga pinag-pray talaga natin sa Panginoon. At talagang dinidinig niya sa tamang panahon. Okay po, tayo po ay dumako na sa ating exhortation na papangunahan ni Ate Hannah Bonus. Ayan po, magandang gabi sa ating lahat. So I'll also take this chance din na magpuri sa Panginoon kasi po officially start na po ng second quarter. Hindi naman parang first day of classes pero parang it's again another, another new set of things na aaralin. And I just wanna thank God din po kahit sa mga times na parang napapagod na physically, mentally. Pero thanks be to God, never naman pinapabayaan yung spiritual life ko. So, ang aking i-exhort po ay nasa Malakay chapter 3 verse 8 naman. Hindi na po siya verse 10. So, ang sabi po dito, kasi the literal verse kasi is a little malalim. Pero ang nakalagay dito, should people cheat God, yet you have cheated me? But you ask, what do you mean? When did we ever cheat you? You have cheated me of the tithes and offerings due to me. Parang yung lesson po dito, hanggang sa verse 10, it's all about the offerings na binibigay ng mga tao sa Panginoon. Na may mga dishonesty, may parang kulang sa pag-o-offer. Pero, ang kailangan talaga ng Panginoon, yung pinaka-best. Ang 10% naman, hindi gaano kalaki. Pero some people, they still struggle to give their all. Kaya nga ang sinasabi, give it all to Jesus, yung sa kanta. Because we can't just give na basta-basta. It doesn't matter kung konti lang ang tithes na 5 pesos lang naman ang tithes ko, 10 pesos lang. Pero to God, it's worth more than anything else. So tayo na po ay magbigay sa ating Panginoon. And it shall come back to you. Good measure, pressed down, take it together and running over. Give, and it shall come back to you. When you give to the Lord. When you give to the Lord. Give to the Lord. So let's pray sa lahat ng mga na-offer. Panginoon, salamat sa lahat ng mga taong nagbigay para sa iyo today. Lord, thank you for the provision that we are able to give our all para sa iyo. Kahit malaki or maliit man yan, thank you for this chance to worship you kahit sa mga treasures namin. Lord, we pray na lahat ng mga nag-offer po dito, you will continue to bless them, to guide them, Lord God, in their relationship with you. Continue to be with them, to stay with them, Lord God. We also pray din po para sa buong gawain na ito, that we will also be provided spiritually, that you will continue to teach us, to remind us, Lord, of your goodness. We love you so much. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, mga kapatid, tayo po ay handa na ba na makinig sa ating first midweek of September na wag natin patagalin at ibigay na natin sa magkakandak ng ating midweek tonight, si Brother Arnie Portugal, ang ating... Ayun po, sa mapagpalang gabi mga Ayun po, good evening po. Good evening, sa mapagpalang gabi po sa bawat isa. At ako po ay nagpapasalamat din po muna sapagkat
nakita ko po ngayong gabi. Hindi ko po ipapahalata masyado na kinakabahan po ako. And ayun po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil ayun po, tayo po ay umabot sa buwan ng September. And ayun, thankful sa Panginoon po sa kalakasan sa buhay na pinagkaloob niya po sa atin. Sa akin din po talaga, thankful sa Panginoon din po sa naging revival din po talaga sa akin ng Panginoon. Especially the last 2 weeks. And sabi ko nga, may mga bagay po talaga na sa Lord lang po talaga natin maibibigay. Alam niyo po yun. Na sabi nga kahit anong encouragement ng kapatiran ng tao, pero iba pa rin po talaga kapag iniiyak natin sa Panginoon. And thankful sa Panginoon sa pagkilos niya po sa buhay ko. Alam niyo po yun, talagang I know talagang nag-alab po talaga muli sa pananampalataya ko po personally. Sabi ko nga, ako po ay laging nakangiti. Ako po ay laging jolly naman po makipag-usap, pero may personal battle din naman po, no? Kaya sabi nga po, sa buhay po natin, sabi ko tama-tama po yung tema natin this month. So, wag na po natin patagalin. Ang tema po natin, ang title po ng topic ko is yung mismong pinaka-tema lang po natin ngayong buwan. Yun po. Yan po, ang topic po natin for tonight is guard your heart, for everything flows from it. So, yan po ay mababasa natin sa Proverbs 4, verse 23. Pero bago po tayo magsimula, inaaya ko po ang bawat isa na tayo po tumangot manalangin. And yes, Lord, hallelujah, pinupurit, pinasasalamatan namin kay Panginoon sa gabing ito. Maraming salamat. Muli kami iyong tinipon sa iyong bulwagan. Muling makakapakinig, Panginoon, ng iyong magandang balita, Panginoon, para sa bawat isa. Gamitin niyo lamang inyong lingkod bilang daluyan ng iyong pagpapala, Panginoon. Ikaw po ang siyang manguna. Ikaw po ang siyang makita, Panginoon. At sa bawat aking sasabihin, Panginoon, alam ko, ikaw po ay mangungusap sa mga anak mo na makikinig. Dito man sa physically, sa bahay panambahan, or sa online man, Panginoon. Kaya muli, binabalik po namin sa inyo ang pinakamataas na papurit. Pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. At amen. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon sa gabing ito. So, ayun nga po, no, basahin po natin ang ating verse. Meron po ko dyan iba-ibang version po. Nababasa niyo po ba? So, isa-isa po natin siyang basahin, no. Meron po akong inihandang 5 version ng Proverbs 4, verse 23. So, una daw po dyan, sa NIV, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. So, sa NLT naman po, sabi po dyan, guard your heart above else, for it determines the course of your life. Sa ASB, or American Standard Version po, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issue of life. So, may mga issues daw po, no, sa ating mga puso. Sa isa naman po, GNT, Good News Translation, pakibalik po muna. Be careful how you think. Your life is shaped by your thoughts. So, connected rin po pala ang ating puso sa ating isipan. At sa Tagalog naman po, sabi po dyan, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. So, pupuri sa pagkakabasa. Ba't ko po ba pinakita yung iba-ibang version po ng verse na yun? Pakibalik nga po, Pastor Archie. So, kung makikita po natin, though, ang ano natin is guard our heart, guard your heart. Pero kung babasahin po natin sa ibang translation, it is interconnected with different things. For example, sabi nga po doon sa GNT, which is the lower right nyo po, it is connected by our thoughts. It shapes our thoughts. Dito naman po sa ASB, for out of it is the issues of life. So, yung mga bagay na mga kinikimkim natin, yan daw po ay pumapasok sa ating mga puso. Sa NLT naman po, it determines the course of your life. So, ang ating puso rin daw po pala ay dinadala tayo kung saan tayo nais
ng mga sarili po natin. So, moving forward po, I have some, some verses na, sabi nga po doon, it determines kumbaga it shows, next slide nga po, Pastor Archie. It shows, ayan po, Bible showing the heart is the source of our actions. So, may mga, kinuha lang po ilang passages na sabi nga daw po, out of our heart, bakit nga daw po kailangan natin bantayan ang ating mga puso? Sapagkat yung puso daw po natin, sabi nga doon, everything we do flows from it. So, lahat ng mga bagay natin is kahit papaano, connected po sa ating mga puso. So, sabi po dyan, una pong verse, sa Matthew 12:34 to 35, sabi po dyan, you brood of vipers, how can you who are evil say anything good? For the mouth speaks what the heart is full of. So verse 35, a good man brings good things out of the good stored up in him, and an evil man brings evil things out of the evil stored up in his heart. So may mga bagay daw po, bakit kailangan natin bantayan ang ating mga puso sapagkat yung mga bagay, mabuti man or hindi, is nakastore up daw po sa ating mga puso. And bilang mga tao po, we tend to move kung ano po yung nararamdaman natin. So that is, let's say, connected sa ating emotions. Diba po? Pag masaya tayo ng ginagawa natin, tayo tumatalon, tayo ngumingiti, tayo ay nanlilibre, baka naman po. Kumbaga, we do something that makes other people happy because we are happy. And kapag daw tayo ay malungkot, umiiyak tayo kasi yung nararamdaman po natin sa ating mga puso. Kung galit tayo sa ating mga puso, we tend to be angry, we tend to show it physically. Nagdadabog, sumisigaw. So kaya sabi nga po dyan, good things stored up in him, or the evil man brings evil things out of the evil stored up in him. So lumalabas po talaga. So another passage po, sabi po sa Matthew 15, kapag 3 chapters ahead po, but the things that come out of the person's mouth come from the heart, and these defile them. So another passage to strengthen nga daw po ang ating main verse, to guard our heart. Kasi mga bagay daw po na lumalabas sa ating bibig, usually ito daw po ay yung gagaling sa ating mga puso. And this defile them. So ito ay bumabalik po sa atin, na kahit magpakitang tao po daw tayo, kahit gumawa tayong mabuti, pero yung lumalabas po talaga kung ano yung nilalaman ng ating mga puso. And another verse po, sabi po sa Luke chapter 6 verse 45, parang yung sa kanila lang po, no, same lang din po siya. A good man brings good things out of the good stored up in his heart, and evil man brings evil things out of the evil stored up in his heart. For the mouth speaks what the heart is full of. So kung papansinin po natin siya, naulit lang din po siya, no. So it just shows na it gives emphasis po talaga that what we say comes from our heart po talaga. Baga lumalabas po talaga kung ano yung nagflow sa ating mga puso. So, how can we guard our hearts? Sabi nga po, paano nga daw po ba? Paano pa natin babantayan? Paano ba natin iingatan ang ating mga puso? So, I have 4 things po that we, to tackle daw po. 4 things we can do every day. Nilagay ko po dyan, every day to guard our hearts. So, 4 simple things a Christian can do so we can guard our hearts. So number 1 po, siyempre, lalayo pa po ba tayo? Read and apply the Bible consistently. So, yan po ay makikita natin sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Basahin po natin. All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Next slide po. So that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. So sabi nga po dyan, all scripture is God-breathed. So is useful for teaching, rebuking,
correcting and training in righteousness. So sa ating po mga buhay, mga kapatid, siyempre number one po talaga, paano po talaga mabantayan ang ating mga puso sa mga maling gawa is through reading the Bible. Paano, sa pagkilala po sa ating Panginoon. Dahil alam niyo po yun, kung hindi po natin, marami po tayong katanungan sa ating mga sarili, kung marami po tayong mga katanungan, sabi nga daw po, ang lahat na daw po ng mga sagot sa mga tanong natin is matatagpuan natin sa Biblia. Ang kailangan na lang daw po natin gawin is basahin. Pero ang nilagay ko po doon sa pointers ko po, read and apply. So hindi lang daw po natatapos sa pagbabasa. Kasi sabi nga daw po sa buhay po natin bilang mga Kristiyano, hindi lang po enough na alam lang natin. Kumbaga, nabasa lang natin. Dapat daw po merong application. Kasi doon po nalalaman ang tunay na Kristiyano kung merong transformation. Kaya kailangan daw po ina-apply natin consistently. Yan, ay nilagay ko rin po yung word na yon, consistently. Kasi nga po, bilang mga tao, minsan nakakalimot po tayo. Aminin mo po man natin, hindi naman po sa lahat ng oras malakas po tayo. Hindi po sa lahat ng oras nakakasunod po talaga tayo. May times po talaga, sabi nga daw po, meron talagang ups and down. Kumbaga parang sa heartbeat lang po yan, nataas na baba. Kasi daw po pag stagnant po yan, tayo daw po ay patay. Kaya dapat daw consistent ang ating pagbabasa and Bible reading. So mga kapatid, tayo ba personally, gaano po ba tayo kadalas babasa talaga ng Bible? Talaga po bang nasusundan natin? Yung 1 chapter a day na sinasend ni Ate Madel. Nasaan na po ba tayo? Anong book na po tayo? Nakabalik tayo po ay nasa bilang. Nasa libro na po tayo ng Numbers. Alam ko, ang youth ata, parang iba yata ang youth, no? Kung tama po ba, parang iba ang, nasaan na ang youth? Thessalonians. Okay. So, in yung 1 chapter a day po na binigay sa atin ng ginagawa po natin sa ating simbahan is a way to help each and everyone to read the Bible consistently. So, tinutulungan na po tayo kung tayo daw nahihirapan, isang chapter na lang daw po. Then, siyempre, doon sa application po kasi, that's our part to do. Na kahit tulungan tayo, if we cannot apply what we are reading, nasa sa atin po talaga yon. And if we really want to guard our hearts, sabi nga daw po, we need to apply the Word of God in our lives. Kasi alam niyo po yon, mahirap po kasing, tawag po doon, pilitin ang isang tao na magbago kung sarili niya po mismo, ayaw niya magbago. Kaya kailangan daw po, self-reflection pa rin daw po ito sa atin, no? Applying what we have read and consistently. And syempre, kaakibat po ng Bible reading ay ang number 2 po natin. Mikli lang po ito mga kapatid. Sabi po diyan, pray continually and give thanks. Sino po dito nakakapag-pray araw-araw, umaga, bago umalis, kada kakain, matutulog? May nakakatulog po ba dito? Baka yung amen po ng pagtulog, inabukasan na po. Pero this is a reminder daw po sa atin, no, to pray continually. Kasi alam niyo po yon, sino po nakaranas dito na hindi makapag-pray sa umaga, the rest of the day, magulo na? Say amen. Sino po dito yung nag-pray ng umaga, then talagang naging smooth ang the rest of the day? Magsabi ng hallelujah. Amen. Sige po, palakpakan natin ating Panginoon. And basahin po natin. Kami nga po dyan, rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Amen. At totoo po yun, no? Alam niyo po yan, pag hindi po talaga tayo nakakapagdasal sa araw-araw, may kulang po talaga. There's something, mararamdaman po natin na may something na kulang sa ating araw. And sabi nga, pray continually. Sabi nga po, hindi lang naman po tuwing umaga, hindi lang po tuwing kakain, yung mga kinagawian. Pero
alam niyo po yun, have we uh, anong, given time to talk to God personally? Kumbaga for devotion po natin. Sino po dito yung mga nagde-devotion with journal? May mga nagjo-journal po ba dito? Taas po nga po kamay yung mga nagjo-journal. Ayan po. Kasi malaking bagay daw po yung journaling po, ano. Naturo rin po yun sa T40. Na sabi nga kaakibat po ng ating one chapter a day is yung journal. Dahil may mga, sabi nga may mga apat na tanong po doon, what to do. And isang bagay nga daw po na natutunan ko po, no, sa prayer. How it can help our hearts, especially from the times na tayo po ay very full of emotions. Alam niyo po yun? Full of emotions, or either we are very lost sa buhay po natin. Siguro po sa akin, recently lang din po, no, I was very lost talaga. Hindi ko po talaga alam kung anong gagawin ko. And kahit anumang encouragement po talaga marinig ko, anong encouragement yung basahin ko, wala talaga eh. Pero alam niyo po yun, it's a matter of prayer lang po pala. Talking to God one-on-one and just crying. Sabi nga, iba na daw po yung prayer natin kapag wala na daw tayong masabi. Naniniwala po ba kayo doon? Isang yung prayer na wala ng salita, bagkus luha na lang. Kasi naranasan ko po yun, no? Sabi ko nga, ganun, ngayon ko na lang ulit siya naranasan, na mag-pray na wala akong masabi, kundi umiyak lang. And it's very helpful. Sabi ko nga, ako po ay may mahinang puso. Hindi naman talagang literal na mahinang puso. Kumbaga may hina po talaga ang kalooban ko. Maliliit na bagay, it can hurt me. Hindi ko man siya ipakita, pero it will hurt deep inside. And ako po ay hindi po ako mahilig umiyak. Di po halata. Di po ako mahilig umiyak talaga. As in yung, especially umiyak lang naman talaga ako if kung matatouch that certain issue. Baga sabi nga ito po sa binasa natin sa ASCB, from the heart, out of it, the issues of life. So connected po talaga sa ating mga puso yung mga issues, burdens, heartaches, mga emotion po natin sa ating mga kalooban. And through prayer, praying continually. Sabi ko nga po, when I cried praying, talking to God, napatanong ako sa sarili ko po. Alam niyo po yun, sabi. Napatanong, gaano po ba kadalas tayo nagdadasal talaga para makausap ang Panginoon? Not to pray to give, just to give thanks. Sabi nga po doon, pray continually and give thanks. That's usually what we do. We always pray to give thanks in everything we do. Lord, thank you sa araw na ito. Lord, salamat sa pagkain. Lord, maraming salamat sa pag-iingat. Pakingatan mo kami, etc., etc. Pero, alam niyo po yun, one way to guard our hearts daw po pala is praying continually, praying na talking to God personally. Walang other agenda but to think or to talk to God. Alam niyo po yun? Kumbaga, parang sa relasyon lang daw po yan, no? Kumbaga, hindi continuous conversation with God. Kasi sabi nga daw po, we have a relationship with God. And kung hindi po natin siya nakakausap ng dahil nagpapasalamat lang tayo, I mean, that is a given po, no? Pero yung talagang deepening or strengthening the ties between you or between us and Jesus, natanong po ba natin sa ating mga sarili? Sa mga panahon, itong recently po ba, nakausap ko ba ang Panginoon kasi gusto ko siyang makausap talaga, one-on-one? I want to be intimate with Him, personally, through prayer. Kasi sabi ko, naalala ko nga po yung, kailan mo yun, pinanood po natin nung Cine Sunday ng youth, na prayer war room, which tackles about prayer alone with God.
na have a place, kwarto man yan, banyo man yan. Ako naranasan ko na po yun. Gusto ko lang manalangin. Dahil wala kwarto sa bahay namin, pupunta ako ng banyo para lang manalangin. Alam niyo po yun, iba yung feeling na talagang you are, ano bang term doon? Talagang nakikipag-isa ka with God through prayer. And it really helps po talaga to strengthen our hearts, to help us guard our hearts. Kasi sabi nga, paano nga daw po natin mababantay ang ating puso? Kailangan, kumbaga sa basketball, kailangan mo mag-training pa ulit-ulit. Paano bantayan yung kalaban mo? Na hindi ka malagpasan, hindi ka maagawan, you need to guard. You need to do it repeatedly. And sabi nga po, through prayer, we need to pray continually. Kaya sabi nga po doon sa title ko, no, things we can do every day. Kasi nga daw po, hindi po dapat pag-feel lang natin, hindi po dapat pag gusto lang natin kapag nangangailangan lang tayo, pero we do it every day to strengthen our relationship with God. Amen po ba? Amen. Parang malungkot po ata kayo mga kapatid. Sige po, number 3 po. Ito po, filter what we see and hear. So, ito po, napapanahon po talaga to, no? Sabi ko nga po, sige, basahin po muna natin. Philippians chapter 4, verse 8. And finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely. Next slide po. Parang kulang yung version na binigay. Okay. Ayan po. Whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. So, nag-research po ako. Hindi ko na po nilagay dyan po, no? Naniniwala po ba kayo na sabi nga, alam niyo, familiar po ba ang bawat isa sa word na algorithm? Anyone familiar with the word algorithm? So, ang algorithm daw po, basahin ko lang po yung meaning, no? Is the invisible hand that guides the virality of content on social media. So, in simpler terms, ang algorithm daw po ang siyang nagseset kung ano yung gusto nating makita sa social media. For example, nag-like po tayo ng video about sa pagluluto. Mag-refresh ka lang, puro nagluluto na yung lalabas po sa ating feed. That's the algorithm. Kumbaga, ano yung most interactive natin, ini-interact natin ng mga posts, yun po yung lalabas or ibibigay sa atin ni social media. And kaya sabi ko nga ba doon, no, how to guard our hearts, filter what we see and hear. Sabi ko nga po, dati po, yung TikTok ko, ang laman po niyan is, yung nawili po ko maglaro ng game na Grow a Garden, kasi po yun po yung nag-buy and sell po ako. Nag-like lang ako ng mga videos, both TikTok ko and Facebook, puro Grow a Garden na po yung laman. So that's the effect of the algorithm that we are doing na the more we interact, the more na ibibigay po sa atin. So bakit we need to filter what we see and hear? Kasi we have the power actually to change what we see and what we hear. Sa atin po nanggagaling. Kahit ibigay po sa atin ng social media, that is a passive way ng social media na ibigay kung ano yung dahil ito yung lagi mong ini-interact, ito yung ibibigay sa'yo. At syempre dahil willing-willing ka naman, nag-i-scroll ka 10 minutes lang, maya-maya, nakadalawang oras ka na. Pero alam niyo po, isang bagay na ginawa ko po sa TikTok ko po, no, especially nung naging active po ang ating social media, media team, multimedia team, nag-search po kasi ako ng mga, ano po ba yung setup ng, magandang setup ng camera, ano po ba yung mga design na maganda, and sumunod na araw, puro ganun na po yung lumalabas. So, sabi ko nga, dati naman, tapos na pagtanto ko po, dati naman hindi to yung laman ng
feed ko, ng news feed ko. Pero bakit ngayon, ito yung lumalabas kahit hindi ko naman sinesearch. Doon ko napagtanto na I did a action to search, to interact doon sa content na yon. So mga kapatid, sabi nga daw po, one way to help us guard our hearts is to filter what we see and what we hear. Especially kung sino po mahilig manood ng balita? Balita. Ako po, alam mo yung dati sa newsfeed ko walang balita. As in walang balita po before. Pero nag-heart lang ako sa mga content na mga mga ganyan po, mga sige magda-drop din ako, yung mga good governance, yung mga ganong mag-interact lang po tayo sa mga ganon, kahit isang post lang po, mapapansin niyo po talaga, lalabas at lalabas po talaga sa ating mga newsfeed. Kaya alam niyo po yun, we have the power. Ako na po mismo nagsasabi, we have the power to filter ano yung gusto nating makita sa ating mga social media. Especially po ngayon panahon, number 1 na hawak po natin, di Bible cellphone. Sa trabaho, computer, laptop, sa iba po. Pero alam niyo po, kung gusto po nating makita ng mga Bible verse, mga godly things, we need to interact. We need to be active. Kumbaga tayo po yung mag-i-initiate to interact with those content. Sabi ko nga, ngayon ko lang po na-realize, sabi ko, nag-i-interact po ako, ngayon ko lang nalaman, ang dami palang content creator na mga Christians sa ibang churches. Sa TikTok ko po, makikita ko po yung mga social media, multimedia ng ibang churches, ano yung mga youth gathering, mga activities. Sabi ko nga, hindi ko nakikita to before, pero dahil nag-interact po ako, yun na yung lumalabas at na-enjoy ko siya. And it is helping me personally. Sabi ko nga, dati ang mga pinapanood ko po, let's say, inaamin ko po, mga makabundong bagay po talaga. Talagang, sabi ko nga, dahil na-enjoy po natin, hindi na nawiwili po tayo, hindi natin napapansin, yung mga bagay na pinapanood natin, hindi na pala nakakabuti para po sa atin. And this is a reminder nga po para sa bawat isa. No? Sabi ko nga, naranasan ko po siya personally. And natutuwa naman po ako. Sabi ko nga, I want to see more of this kind of contents sa feed ko, which is hindi ko naman siya dati nakikita. Na sabi ko, marami palang ganito. May mga churches pala na nagpapakita rin ng mga setup nila, paano yung worship nila, paano yung multimedia nila, paano yung mga youth gathering nila. Ang dami po pala mga churches na trying to reach out din po pala other people through social media. And isang bagay po, no, we need to guard our hearts. Siyempre nga po, sa panahon ngayon, wala na tayong ibang makikita kung sa balita nga po, nakakalungkot po talaga. Though we need to be updated din po sa mga news. Pero may mga bagay po kasi kaysa magpadala tayo sa mga, sabi ko nga, minsan nga po, pinipigilan ko na rin po yung mag-interact po talaga sa kung ewan ko lang kung nakikita nyo po, no, yung sisiraan yung yung sinisiraan yung mga anak po ng mga politiko. Ewan ko lang po kung nakakita po yung ganong content na sabi nga po, parang may nabasa ko doon, wag ka nang magtrabaho, nag-OT na ako, mga ganong content na sabi nga, hindi po talaga dapat, sabi ko ako personally, ko na din, inaamin ko rin po talagang, though, sabi ko nga kung hindi natin babantayin ating puso, madadala po tayong makisama. And papasok po tayo sa panghuling point, and ito nga daw po yung pinaka dapat nating pakiingatan sa ating mga buhay. Sabi nga sa number 4, Kuya Ivan, pakita nga po. Ayan. Set boundaries with unhealthy influences. So, ayan po, sabi niyo dyan, 1 Corinthians chapter 15, verse 33, do not be misled.
Bad company corrupts good character. And in connection po to doon sa filtering, no? Filtering what we see and what we hear, we need to set boundaries po sa mga unhealthy influences. Let me repeat mga kapatid, by this, we need to be active. May kailangan daw po tayong gawin. Kailangan natin tayo mismo yung magsaset ng boundaries sa mga unhealthy influences. Ano po ba yung mga unhealthy influences na yan? Friends? O kanina, social media contents, mga bagay na hindi naman po nakakatulong sa ating buhay spiritual, o sa mga estudyante, sa mga bagong pasok. Yung friends po ba natin is healthy po ba na influence sa atin? Good or bad? Sa work, yung mga nakakasama po ba natin sa ating mga trabaho, nakakatulong po ba sa atin? Sa mga bahay, sa mga kapitbahay po ba natin, masyado marites po ba tayo sa mga bagay na hindi naman po dapat nating gawin? Kasi alam niyo po mga kapatid, sa panahon po ngayon, we need to be active rather than passive sa buhay po natin. And to guard our heart, we need to move. We need to do something na hindi naman, hindi, saka na lang. Hindi naman ako sumasama eh. Pero, kumbaga hindi naman ako katulad nila. Pero sabi nga daw po, kung saan daw po tayo nabababa, doon daw tayo lalasa. Kaya sabi nga, we need to set that boundaries. And sabi ko ako personally po, naranasan ko siya before. Sabi ko nga, ang dami kong let's say, anong term doon? Mistakes or pagkukulang. Sabi ko nga, kung talagang sasama tayo sa mga tao, let's say, yun nga po, nagiinom, mapapainom ka talaga kahit anong mangyari. Kahit sabihin pa na especially kung tayo po ay, let's say, people pleaser, we want to please other people, though not all people ay ganun, kung ano yung minsan lang naman tayo magkasama kasi sa mga ganun po mga bagay, madadala po talaga tayo eh. Kaya we need to set that boundary na pag sinabi po nating, oops, dito lang. Kasi the more that pag nag-step tayo forward or beyond that boundary, we will be we will turn to sin. And that will fail sa guarding our hearts po mga kapatid. And ayun po, bilang conclusion po, no, maikli lang naman po. Conclusion, mukhang tuwan-tuwa po yung gumawa ng presentation na to kasi tuwan-tuwa talaga yung and then sige po, praise God. Actually po, ang gumawa po ng presentation na to ay si Charis. Nasa ba si Charis? Si Charis po gumawa ng presentation and praise God po, no? Malaking, alam niyo po yun, parang si Kuya Top lang yung gumawa, no? Pero si Charis po talaga yung gumawa, praise God. And we encourage sa mga gusto po, nag-advertise na sa mga gusto pong matuto, we are free. Free naman po magturo paano. Andiyan po si Charis. We are free naman po. May mga guide rin naman po. Si Kuya Top naman po ay one chat away rin po to help us. Pero we need to stand din. And meron naman po may na-train naman po. So, praise God. And tuwan-tuwa po talaga ang gumawa nito. Ayan po. And for our conclusion, basahin po natin sa 1 Samuel, chapter 16, verse 7. But the Lord said to Samuel, do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. And next slide. The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. So, sabi nga po, itong background po nito is yung kay David po, no? Na sabi nga si David, hindi siya mukhang, tawag doon, hari. Hindi siya mukhang hari. Sino ba mag-aakaling magiging hari ang isang pastol?
And sabi nga ng Panginoon dito, no, the Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. And sabi nga, as per our conclusion, mga kapatid, whatever we show physically, the people, kumbaga ang tao, makikita, can appreciate, can judge. Pero alam niyo po yon, ang Panginoon po kasi tumitingin po talaga sa ating mga puso. Whatever we do, it doesn't matter kung natutuwa yung tao sa paligid natin, kung nasasatisfy ba natin yung tao sa paligid natin. Do we satisfy the people? Hindi po eh. We are not here to please people. We are here to please God. And sa puso po natin mga kapatid, sabi nga, we need to guard our hearts. Ano yung mga pointers po yun, no? Simpleng bagay lang po, no? Things we can do every day to read and apply the Bible, to pray continually and give thanks, filter what we see and what we hear, and lastly, set boundaries with unhealthy influences. Mga kapatid, as we continue to tackle this through the month, sabi ko nga, ang ganda ng topic, ang ganda ng tema po natin this month. In connection po doon sa preparation natin for the Lord's coming, sabi na natin, prepared na tayo, kumikilos na tayo sa para sa Panginoon. We evangelize, we have prepared spiritually, pero sabi nga, in preparation, kamusta po ang ating mga puso? Okay pa ba? Masaya po ba tayo? Punong-puno po ba ng kagalakan? Sabi nga doon, good man stores good things in his heart, and an evil man stores evil things in his heart. Hopefully, mga kapatid, sabi nga, the things that we have tackled, makatulong. Di ko po alam kung kamusta, ano yung laman ng ating mga puso. Pero sabi nga, this will help us guard. Kasi every day is a battle. Sabi, isang quote siya galing sa accounting professor ko nung first year ako. Naging tagline, namin siya, parang mantra or parang quote ng section namin. Every day is a battle. And every day we need to prepare. Every day we need to guard our hearts. And sabi nga doon sa topic ni Pastor Wen last week, the Lord will come like a thief. And kung hindi tayo alerto, hindi po tayo ready for His coming, hindi pala okay yung mga puso po natin. Paano natin masasalubong ang ating Panginoon with open arms and wholeheartedly. Kaya hopefully, mga kapatid, this can help each and everyone po to guard our hearts, dahil lahat po ng bagay na ginagawa natin ay nanggagaling po dito. At palakpakan natin ang ating Panginoon sa gabing ito. At tayo po ay manalangin. Yes, Lord. Hallelujah, Panginoon. Pinupuri, pinasasalamatan namin kay Panginoon sa gabing ito. Tunay nga na dakila ka sa aming mga buhay. Patuloy na kumikilos sa araw-araw. Maraming salamat, Panginoon, for giving us this word of encouragement, Panginoon, sa gabing ito. Tunay, Panginoon, makatulong ito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Help us, Panginoon, to continue to read and to apply, Panginoon, your word in our lives. Magamit namin sa bawat ginagawa namin sa school, sa work, sa bahay, saan man kami maparoon, Panginoon. Continue, Panginoon, give us the desire to talk to you through prayer, to pray continually, Panginoon, without ceasing. As we continue to give thanks, Panginoon, unto your name, kung gaano ka kabuti sa amin, di mo kami pinagkulang noon, ngayon magpakailanman.
Panginoon, help us to filter what we see and what we hear, Panginoon, sa social media, sa aming kapaligiran. Natanggapin lamang namin, Panginoon, yung mga bagay na makakatulong at ipag-pray yung mga bagay na hindi. Dahil alam namin, we have the power to choose what we accept and what we throw away, Panginoon. And help us, Panginoon, set up boundaries, Panginoon, sa mga bad influences, unhealthy influences, Panginoon, sa aming mga buhay, sa financial, personal, sa relationships, Panginoon, sa friends, workmates, maging sa mga bagay na kagustuhan namin personal, Panginoon. Help us set the boundaries, Panginoon. Kung ito ay hindi makakatulong sa pangalan ni Jesus, Panginoon, ilayo mo kami, tanggalin mo sa aming mga buhay. Kung ito yung makakatulong, Panginoon, maprotektahan namin aming mga puso. Continue to pray for it, Panginoon. Na we need to do an action, huwag mapalayo. At hindi ma-corrupt, Panginoon, ang aming mga puso sa mga maling bagay. Continue to pray, Panginoon, sa bawat isa na naririto, maging sa mga nanonood sa online. We continue to pray. Hold us in your hand, Panginoon. Cover us with your love, with your grace. Dahil alam namin sa sarili namin, hindi namin kaya, Panginoon. Pero sa tulong mo, we can do all things through you, Panginoon. At sa gabing ito, sa aming pansamantalang pagkahiwa-hiwalay, Panginoon, patuloy na ikaw po ang siyang magpala sa bawat isa sa pag-iingat. At patuloy na basbasa mo kami that this word that we have heard tonight, patuloy na may sa puso namin, tumimo sa aming mga puso at maging daluyan, Panginoon, ng pagpapala, Panginoon, ang aming mga sasabihin. Kaya muli, binabalik po namin sa inyo, pinakamataas na papurit pa sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Maraming salamat po, Kuya Arnie. Salamat sa reminder na habang tumitibok pa ang ating mga puso, ay narapat lamang na bantayan natin. Lalo na kung ang bawat tibok nito ay para sa ating Panginoon. Amen? So para po sa ating mga announcement, tayo po ay mag-attend sa ating virtual prayer sa dadating na Saturday, 7 p.m. Nawa po sana lahat ay nakapag-download na ng ating bagong MS Team. And yung dawn prayer po natin, napapangunahan ng worship team ng 5 a.m. sa Sunday po. And after po ng ating fellowship sa Sunday, magkakaroon po ng couples meeting and planning and ministry heads meeting. Okay po? So, para po sa ating closing prayer and benediction, tawagin po natin si Pastor Archie. Ayan, sige po, tayo po ay tumayo at minsan pa palakpakan natin ang ating Panginoon. Ayan, sige po, tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Yes, Lord, hallelujah, Jesus, hallelujah, Lord, hallelujah, Father God. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito, sa inyo pong salita namin napakinggan. Thank you for your word, Panginoon, at alam po namin na kung ano man ang aming katayuan, ano man ang aming kalagayan sa mga oras na ito, Lord, your word is true. Let us reevaluate once again our hearts, our minds, and focus upon your word. Tulad ng nasabi, we have to filter everything that flows, everything that we hear, everything and we see. Taas po natin ang ating kamay. May the Lord bless you, keep you, make His face shine upon you, and grant you peace. Pagpalain ng bawat isa, ang Santong Espiritu ng Panginoon ay sumaatin, pagpalain nawa ang ating pag-uwi at pagpalain ng bawat isa. We have heard His word and the challenge for us to share His word. Purihin ka, Panginoon, pasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless po.